Unang yugto, libro. Ang buhay ay isang libro. Nakakagawa tayo ng sarili nating kwento. Si Emma, ang siyang paniniwala nito'y lahat ng buhay ay may kahulugan at may importansya. Ngunit, hindi niya akalain na mawawala sa kanyang piling ang kanyang pinakamamahal na ina dahil sa isang aksidente na siyang naging resulto na naging lugmok siya sa kanyang buhay. Question niya ang sistema ng buhay. Minsan, naisip niya na walang makapagraramdam sa kanya at wala siyang halaga. Ngunit siya ay nakalaya o nakatakas sa sarili nitong pagkalugmok dahil sa pagbabasa nito ng libro. Lagi niyang binabalik-balikan ang tindahan ng libro. Pasensya na pero limited edition lang tong librong to eh. Pasensya na rin at hindi ko ito maibibigay sa iyo. Tumingin ka nga sa dinadaanan mo. Ikaw na naman. Ikaw na nga tong nakabanggay ko pa yung galit. Si Michael ay isang tipong hindi nakisama o nakibagay sa iba. Siya ay ignorante sa lahat ng nakapaligid sa kanya. Siguro siya ay may malalim na tinatago, ayaw niyang malaman ang kanyang pagkakamali o kanyang karuwagan. Dahil hinding-hindi niya mapapatawad ang kanyang sarili. Ikalawang yugto, dignidad, ay tinapak-tapakan. Maraming nasaktan at nasugatan. Ito ay nakakahapdi ng puso na siyang dahilan upang mag-question sa sarili nitong halaga. Oh my God! Look at her! Get rid of her, Maria! Alam mo, hindi ka nababagay nito. Ito, ang chick-chick! Oh my God! Tigilan mo nga ako! Look at her bag! Ah! Tigilan mo ko! It's so cheap! Just the sight of you is so disgusting. Oh my God! Look at her hair! Look at her makeup! Her pimples are irritating! You know what? Dapat umalis ka na dito. Hindi ka bagay dito. I know, right? Ano ba kayo? Tigilan niyo nga siya. Ano ba ginawa niya sa inyo? Who are you? Hindi ka nga dito. At kaano mo ba siya? Huwag niyo siyang mabakan! Huwag niyo siyang mabakan! Tungkol kahapon, okay ka lang? Siguro. Hindi ka dapat binabastos ng ganoon. Lahat tayo ay may pantay-pantay na karapatan. Ayoko nang isipin ang pananakit at pagmamaltrato nila sa akin. Bakit? Sa kairami ng pinagdaraanan ko sa buhay, sanay na ako masaktan. Pwede ba yun? Hindi ko siya may paliwanag. May dala-dala kasi akong pighati. Oo nga pala. Salamat sa pagtanggol mo sa akin kahapon. Sa susunod, huwag mo nang payagang tapak-tapakan ka lang. Naiintindihan kita. Nasaktan na ako sa sarili kong kagagawan. Matatanong mo rin ba ang lahat? Parang ang bigat na kasi. Ikatlong yugto, lunas sa sakit. Simula noon, sila ay nakatagpo ng pahinga sa bawat isa habang sila ay nag-uugnay at nagpapakiramdaman ng nararamdaman sa isa't isa. Sila ay nakatagpo ng kapayapaan. Isa sa pinakamasakit nangyari sa buhay ko ay ang mawala ng ina. Doon ako nagsimulang tanong sa mundo. Ako, natatakot ako sa kung anong sasabihin ng iba sa nagawa ko. Hindi ko magawang mailigtas ang aking kapatid. Bumadal sa kanya dahil sa gang na pinasukan niya. Ano ba kailangan mo sa akin? Hindi ako sasali sa gang nyo. Bakit may baril ka? Utos lang ni boss. Teka lang, pag-usapan natin to. Hindi tama ang patayin mo lang ako. Wala akong kasalanan. Ikaw lang makakapahamak sa amin. Napakasakit naman na daanan mo. Naintindihan naman kita.
Minsan mapapatanong ako, ngunit nananatili pa rin ang pag-asa sa puso ko. Hindi ko pa matanggap ang nagawa kong pagkakamali. Ibigay mo sa Diyos ang lahat. Siya na mismo ang gagabay sa iyo. Ika-4 na yugto, ang pag-amin ng damdamin. May sasabihin sana ako. Paano ba sabihin sa isang babae na gusto mo siya? Sasabihin agad? Di kaya damoves muna. Ha? Ito lang ang may papayo ko sa iyo. Yun ay ipadama mo sa kanya kung gaano siya kahalaga. Ipadama mo kung gaano mo siya kamahal. Bago mahuli ang lahat. Paano maging huli ang lahat? Alam mo, hindi natin alam ang ating tadhana. Kumilos ka na. Baka maunahan pa kita. Nung una, naging suplado ako sa'yo. Pasensya na. Okay lang yun, nakakairita ka. Pero nung nakilala natin ang isa't isa, napagaan ang loob ko sa'yo. Kaya ngayon, sasabi ko na ang nararamdaman ko. Ha? Anong ibig mong sabihin? Emma, gusto kita. Sabi nila, huwag mo aksayin ang panahon. Dahil sa huli, hindi mo alam ang nasa dulo ng iyong pupuntahan. Ang tanong, magpapatuloy pa ba ang kanilang pag-ibig? Ika-5 yugto, fragments. Bakit? Ano nangyari? Makalipas ang ilang taon, Michael, may sinulat sa iyo para sa iyo. nakatagpo ako ng isang lalaki. Lalaking nakakairita at masungit. Ngunit natagpuan ko na marami pala kaming pagkakatulad. Marami kaming naiintindihan sa bawat isa. Parehong nadurog ang puso namin. Pero kapag tuwing kasama ko siya, para bang kumagaan ang pakiramdam ko. Kahit papaano ay pinatahimik niya ang aking puso at pinalaya ang aking kaluluwa. Pero nahirapan akong sabihin sa kanya ang tungkol sa sakit ko. Dahil ayokong malayo siya sa akin. Siguro, ang puso kong ito ay makakasabi na mahal ko rin siya. Hindi ko pa masabi sa kanya. Ayokong dalhin niya ang mga pasanin ko dahil hindi ko gustong mahihirapan siya. Handa akong pasanin ang lahat ng hirap at takot sa iyong puso. Pero bakit ganito? Bakit iniwan mo ko? Your eyes speak the words you want. Tigilan niyo nga siya! Ano ba ginawa niya sa inyo? Sino ka ba? Who are you? As honest as yours. Kayo! Who are you? Michael. Your